Yeah, good morning, Joseph and Julie. This is your pre-Kano seminar, and welcome. So, I studied a lot to find life's meaning. I studied a lot to understand what's happening to all of us, no? Bakit may magandang buhay? Bakit may nasisirang buhay? Bakit may mahirap? May mayaman? 'Di ba? Pag inisip mo, unfair ba si Lord? Bakit sila lang mayaman? Tapos tayo mahirap, no? Bakit sila advanced? Tayo bakit late? Nakita ko yung difference. Alam niyo kung ano yung difference? Yung knowledge na natututunan natin, minsan hindi sapat. Pero sila, sa overseas, sa mga foreigners, sa Western, sa Europe, and America, advanced sila eh. Bakit advanced? Kasi pinag-aaralan nila bawat sitwasyon. Tinutuklas nila yung solusyon din sa problema. If you always ask, no, kagaya ng turo ni Socrates. Socrates said, alam nyo, yung mga ideas na ginagamit ngayon sa ating mundo ay nanggaling pa sa mga dead people, like them. Yeah. Dead people. Nag-iiwan sila ng mga ideas sa kanilang mga aklat, no? At siyang napasakamay ng mga sumunod na generation na naging guide ng tao hanggang sa tayo ay uh, maging technologically advanced. Okay? Dahil lamang sa pagtatanong. Ang sabi ni Socrates, ang tanging nalalaman ko lang ay ang bagay na hindi ko alam. Sabi niya, inaamin ko sa aking sarili na ako ay walang alam. Maganda yung attitude na yan kasi pumapasok yung bagong impormasyon. 'Di ba? Kapag ang attitude mo ay alam ko na 'yan, ay narinig ko na 'yan, ay naintindihan ko na 'yan, tapos sarado na yung mind mo to listen, hindi napapasok yung bagong information. 'Di ba? Kasi meron ng pride sa sarili mo that you already know what you are hearing. Meron ng ego na humaharang para maintindihan mo pa yung mga bagay-bagay na baka hindi mo pa narinig before. Okay? Kaya yung mga natutunan nyo sa City Hall, yung mga narinig ninyo tungkol sa marriage, yung sinabi ni Julie kanina, yung sinabi mo rin Joseph kanina, those are basic. Basic yun. Ibig sabihin, ramdam ng tao yun. Ramdam ng human being na dapat magmahalan kami palagi. Na dapat magsama ng tapat. Diba? Kahit di natin nalalaman yun before, ramdam na natin. Yeah. Tama? Di ba? Ramdam na natin, uy, dapat maging tapat ako. Uy, dapat mahalin ko siya lagi. Dapat irespeto ko siya araw-araw. It is there in our system. Alam niyo ba yon na ganyan tayo ginawa ng Diyos? And that is called natural feeling. Pag sinabing natural feeling, it's from the word nature. Okay? Ano pagkakaintindi niyo sa salitang nature? It's innate. Innate, yeah. Innate. Uh, What else? It's just there. Yeah. Ano naman na siya? It's like your Walang external walang external factors affecting it. uh, Andun na siya. just exists. And hindi siya gawa natin. Yes. Yeah. Hindi siya tao. Hindi siya gawa ng tao. Yeah. At hindi rin natin siya control. Yes. Hindi natin siya makontrol. Di ba? Kusang lumalabas. Kusang nagmamanifest. Kusang nafe-feel sa Tagalog. For example, sino bang tao ang papayag na Sorry, Father, medyo na-cut off ka doon. Sino bang tao ang... Hello. Yes, Hello. okay na po. Okay na po. Ayan. Sinong tao ang papayag na meron siya sa kanyang minamahal?
Opo, wala. Walang papayag. At the moment na malaman mo, magagalit ka. Di ba? The moment na malaman mo, magwawala ka. Di ba? Yan ba ay sinabi sa'yo sa elementary, sa college, sa high school, na dapat magalit ka pag meron kang kaagaw? Sinabi ba sa'yo yan ng mga teacher nyo? Hindi. Hindi Di po. ba? Di ba? Parang late siya. Hindi, di ba? Ibig sabihin, kusang lalabas, kusang mong mararamdaman, kusang magmamanifest. Kahit sa ayaw mo sa gusto. Okay? That is nature. Isang bagay na nandyan, innate, gaya ng sabi mo, Joseph, at hindi natin invento. Nakatanim na, nakatemplate na sa ating pagkatao. Mhm. Okay? So, kailangan yung maintindihan niyang concept na yan, the concept of nature, the concept of natural law, para mas madali niyong maintindihan yung mga susunod natin pag-aaralan. Okay. Okay? What else? What else mas may sa nature yung ating pagdumi or pag-ihi? Pag kinontra natin yan, merong consequences na hindi makakabuti sa ating katawan. Yes. Tama? Oh, yes. Yung pag-ihi at pagdumi, kailangan siyang pagbigyan. Di ba? Mhm. Kailangan siyang ilabas. Otherwise, the consequences are built in also. Naka-built in yung consequences. Ano yung consequences? Aba, pwede ka magkasakit sa bato. Pigil ka ng ihi mo. Oh. Di ba? Ganon din sa pagdumi. Ewan ko kung ano magiging effect sa inyo. Di ba? Pag pinigil mo. So these are natural law also within our body. Galileo Galilei. Narinig niyo na yung pangalan na yan before? Yes. Italian astronomer. Okay? Sabi niya, humans and all things on earth are subject to natural law, which are measurable. Nasusukat. Nasusukat naman talaga eh. Di ba? That's why nagkaroon ng mathematics, nagkaroon ng science. Because kayang sukatin yung distance from Earth to the Moon. Kaya na sukatin kung hanggang saan yung gravity level. Di ba? Kaya na sukatin yung distance ng mga stars. Di ba? Nasusukat na nila eh. So, wala nang imposible ngayon eh. Mga robot na nga magpapatakbo ng buhay natin later on eh. Di ba? May AI na eh. Aabot tayo talaga sa panahon na magkakaroon ng mga robot. Naiisip na nila yan. Long ago. So, nature concept or natural concept, kagaya na lang ng magagalit ka pag meron kang kaagaw, yan ay hindi natin invento. It's embedded. It's like a template. Hindi natin pwedeng baguhin or i-modify or i-amend or i-oppose or kontrahin. Hindi po pwede because the consequences are also built in. Built in. Okay, the moment you defy, the moment you violate the concept of being loyal to your spouse, the moment you violated that, talagang ang consequences built in. Talagang away araw-araw. Okay? Ano pa? Hindi lang away araw-araw. That's forever. Okay? Kahit na maging senior citizen na kayo, nakatatak yan sa utak natin. Yung consequences, built-in nga eh. Kahit na senior citizen na kayo, kahit na pinatawad mo na siya 30, 40 years ago, isusumbat at isusumbat niya. Okay? Sabihin pa sa'yo, dadalhin ko yan hanggang sa hukay ko.
Di ba? Nakarinig na kayo ng mga ganon? Mga taong ganon. Bit-bit niya. Kaya, ibig sabihin, hindi welcome sa buhay natin ang mag-violate ng natural law. Hindi welcome. Bakit? Because it will only give us, or it will only destroy our memory. Imbis na magagandang memory yung ma-enjoy natin, di ba? Imbis na masasayang memory ang mag-store lang sa ating isipan, mayroong negative memory na naiiwan. Pati yung pag-aaway ninyong dalawa, maiiwan yan. At nagbibigay yan ng stress. Kaya yung pag-aaway, hindi rin yan welcome sa pagsasama. Kasalman o hindi. Hindi yan welcome. Bakit? Because it produces stress hormones. Ayon sa pag-aaral, yung stress hormones na yan ay pupunta, liquid yan liquid na pinuproduce ng ating brain, na pupunta sa mga weak parts ng ating katawan. Pag nakarating yan sa weak parts ng ating katawan, ano yung weak parts? Ayan yung part ng katawan mo na inabuso ng lolo't lola mo 4 na generation backwards. Halimbawa, meron kang lolo na manginginom pala dati. Sinira niya yung, ano ba nasisira pagka laging umiinom? Atay. Atay, liver po. Yung atay. Di ba? So, pag nasira yung body parts natin, anything na nasira, chain smoking, sisirain yung baga, lahat yan ay dumadaloy sa dugo. Yung dugo na yan, ang siyang dala niya yan, yung spirit of abusing the body. Dala-dala ng dugo yan hanggang sa anak, apo, at apo sa tuhod. 4 generations Mhm. Kaya pag nagkasakit ang tao, na ospital, wala namang kabisyo-bisyo, Dok, hindi naman nagbibisyo yan Bakit nagkasakit? Alam niyo kung saan sila pupunta? Pupuntahan yung tatay mo, pupuntahan yung lolo mo, pupuntahan yung tatay ng lolo mo, chechekin kung anong bisyo nila. Di ba? Wala silang masabing source ng sakit mo O di doon sila pupunta, 4 generations backwards. Mhm. Kaya, kailangan ninyong maintindihan na hindi natin dapat ina-abuse ang katawan natin. Kasi pag nag-asawa tayo, bit-bit natin yan. Kawawa yung magiging anak natin. Kawawa. Ang suffering, sabi ng Diyos, that's biblical, nasa Bible yan. Kahit na i-google nyo mamaya. Ang sufferings na pag-violate sa natural law ay umaabot hanggang 4 na henerasyon. That's biblical. It's in the Bible. Warning na ng Diyos yan. Nag-warning na yung Diyos. And yet, so many people are ignoring it. Pwede namang hindi nila nalaman. Di ba? Pwede hindi nila narinig. Kaya sabi ng Diyos, para maging fair din sa kanila, sa Hosea, Sa Hosea chapter 6, sabi niya, my people are destroyed because of ignorance. Narinig niya na yan before? Bible? Somebody said it, somebody posted it on social media, or somebody said it in the mass. Yun lang ang reason kung bakit masisira ang buhay mo. Because of what? Ignorance. Kasi binigay ko na yung talinong dapat meron ka para maintindihan mo yung lahat ng bagay na pinag-aralan ng mga eksperto. Kaya sa pag-aasawa, napakahalaga din na bit-bit natin yung mga sapat na kaalaman para sa tamang pag-aasawa. Otherwise, sisirain ng marriage ang buhay mo. Yan ay sabi naman ni Einstein. Albert Einstein, sabi niya, marriage is a risk. But it would be an enjoyable journey for the both of you if you have one spirit. Yan ang kondisyon na nakita niya. Ano kaya ibig sabihin ng one spirit ni Einstein? Joseph, ano kaya sa tingin mo?
kung ano po kayo, meron kayong iisang point I-enjoy of daw view ang or ah, pag kayo nagmi-meet daw. yung ano nyo, pag nagmi-meet yung mga opinions nyo, ganyan, meron I-meet. kayo, you meet Ah, halfway, always, yeah. yun. Kasi pag nag-meet na halfway, tanggal na yung arguments. Yeah. Di ba? Uh, Settled na. Naging situation. Mm. Di ba? Naging win-win na. So, mm, yung mga mag-asawa nag-aaway lagi, araw-araw, dahil stress sila sa buhay nila, alam niyo na ngayon kung bakit. Nai-stress sila sa buhay nila sa isa't isa. Alam niyo na ngayon kung bakit. Alam niyo na. Kasi hindi sila nagmi-meet halfway. yeah. Hindi nagmi-meet halfway eh. So, araw-araw, may nagmamatigas kasi may isang gustong masunod palagi. Pero isa sa kanila na gusto laging ipatunayan sa asawa nila na stupid ka. Hindi lang sinasabi ng direkta. Mas effective ang idea ko kaya sumunod ka. Di ba? Kaya nagkakaroon ng stress sa pagsasama because may isang gustong masunod palagi without listening to the other, without listening to his spouse or to her spouse. Because ang assumption niya, siya ay mas may pinag-aralan. Siya ay mas may Ah, experience sa buhay. Kaya pag medyo malaki ang gap ng marriage, ng age, no? Kaya medyo malaki ang age gap ng parties, nagkaka-issue palagi. Mm. Nagkaka-issue palagi. Di ba? Because there is an assumption on the part of the older one na siya ay mas experience, mas may naintindihan sa buhay, kaya sumunod ka na. Which is unfair to the other side. Di ba? Pagka laging si Joseph yung nagdidikta, Julie, tapos hindi ka naman pinakikinggan, how will you feel? Ah, disappointed. Ano Ma- yan? Ano yan? Maiinis. Mainis? Maiinis. Mainis? Ano pa? At saka disappointed din kung hindi niya talaga pakinggan yung part ko. Oo, sa kabalang araw, Joseph, magsasalita yan si Julie kapag puno na ang salok. Alam mo kung ano sasabihin niya, Joseph? Alam mo kung ano? Hindi pa. ano, hindi po. Ang Palagi po ako nakikinig sa kanya, kaya hindi ko tama yan, tama yan. Pero pagka hindi mo na siya pinakita yung kanyang point of view, POV. Usong-usong ngayon yung POV na yan eh. Pag hindi mo na pinakinggan, lagi na lang ikaw nasusunod, one day, sasabog siya. Alam mo kung ano sasabihin niya? Nasaan ako sa marriage na ito? May asawa ba ako talaga? Mm. Di ba? And I'm sure maririnig yan sa mga kaibigan or kamag-anak ninyong Mm. nagreklamo, ano? Nagre-reklamo. Parang may hugot minsan, ano? Maririnig nyo na lang. Bakit? Malalaman nyo kagad na hindi siya pinakikinggan na asawa. Okay? May hugot may hugot si tita, oh. May hugot si tito, oh. So that means stressful yung kanilang pagsasama. Bakit? Walang meeting of the minds eh. Walang meeting halfway, no? Sabi ni Joseph. That's the problem of every relationship. Samantalang yung mga eksperto, ay natuklasan na yan. Napag-isipan na nila ng malalim yan. Kasi nga, hindi naman nag explain yung Bible. Hindi nag explain ng Diyos. Nung sinabi niya doon sa Leviticus about the law of health, nung sinabi niya sa Leviticus na huwag kakain ng mga isdang may kaliskis, hindi siya nag-explain. And yet, science, search about it, bakit kaya bawal ng Diyos kumain ng, ng mga isdang may walang kaliskis? Natuklasan nila na mataas pala yung mercury content ng mga isdang ito kasi nakatira sila doon sa ilalim. Hindi sila umiibabaw. Ang bottom portion of the ocean contains
heavy mercury. At na ano nila yun, na nasasagap ng mga katawan nila yun. Pero they stay, kaya ng katawan nila because they were designed to live in that environment. Kaya yung mercury, yun yung pula na tinututok sa atin kapag nung pandemic, di ba tinututukan ka sa ulo kung may Mm, lagnat ka. mm, Ang sakit ng ulo ko tuwing uuwi ako kasi nagmo-malling kami kahit na may COVID eh. mm. Umuuwi ako, ang sakit ng ulo ko. Yun pala, dahil sa katututok ng mercury sa ulo natin. Hindi ba nahalata tayo? Hindi nahalata tayo. Hindi din naman napansin masyado. Work from home po kasi. Work from home kasi. Oo. Subukan mong kumain ng tuna. The Yeah. whole day. Mm, Almusal tuna, lunch tuna, mm. hapunan tuna. Tingnan natin kung hindi ka makatulog. Because tuna walang kaliskis, di ba? Yeah, yes. Oh, Wala. walang kaliskis kaya high content sa mercury. So, every time magsasalita ang Diyos, tandaan natin, pag sinulat sa Bible, walang explanation. Bakit? Iniiwan niya sa atin yung 5 billion cells ng brain para pag-isip, para i-research. Di ba? Eh kung lahat i-provide niya, lahat sasabihin niya, lahat i-explain niya, edi lang tayong ginawa. Di ba? Tatambay na lang tayo. Wala namang scientist na magdi-discover. Wala namang mga pag-aaral na gagawin. So, okay? Yeah. That's why it is left to us to discover. He does not explain. Kaya nung sinabi na niya sa mag-asawa, doon sa dalawang male and female, doon sa Garden of Eden, do not touch the fruit, the forbidden fruit. It's only a symbol actually. Do not touch. Pero, sino why? They touch it. And what happened next? Pinalayas sa Garden of Eden. At naglagay ng anghel ang Diyos, cherubim, na may espadang umiikot at umaapoy doon sa pintuan para hindi na sila makabalik. Mm, And it's only symbolical. Remember that is only symbolic. Because the moment you defied the God's word, no? The moment you defied it, ang effect talaga niya ay permanent. Permanent ang effect. Okay? So, hindi talaga welcome sa anumang relationship ang pag-violate ng natural law. Pag narinig din yung husbands, love your wives and do not be harsh to them. That is a natural law. mm. Love your wives and do not be harsh. Dalawang instruction, magkasunod. Love your wives and do not be harsh to them. Pag sinabing love, what does it mean to be loved para kay Julie? Sige nga, para sa'yo, Julie, bilang babae. What does it mean to be loved? Sige nga, parinig mo Uh, kay Joseph. to be loved ay pakikinggan and also being taken care of. And in general, ano po, yung love language ko po kasi is words of affirmation. So, pag napapansin niya yung mga ginagawa ko for us, for our relationship, or like anything achievements, um, I feel that I'm loved if na-affirm yun or naano niya, napapansin niya. So, mas ganun po ako. Yung Okay, definition ko ng love. Yeah. okay, thank you for that. Narinig mo, Joseph? Yeah. Tama. Loud and clear. Loud and clear po. Meron din nakasulat naman, Julie, hindi lang para sa'yo. Sa lalaki naman, wives, respect and submit yourself. Nabalita mo na ba? Narinig mo na yon yung ganon? Yes po, Ganong Father. verse? Yes.
ko rin. Sorry, Okay. ano po? Nag-shock. Nagcha-choppy po banda sa dulo. Ah. Ano, Joseph? Nagcha-choppy po banda sa dulo. Oo nga, ang lakas kasi ng ulan. Maulan ba dyan sa inyo? Wala, Maaraw po ngayon dito. Oo, Kakatapos lakas ng ng ulan ulan. kahapon. Lakas ng buhos. Yung bubong namin kasi dito, mga lata eh. Kaya merong bubong na mababa dito sa likod ko. Ah, Ingay. Kaya tinatry kong ikabit yung headset ko eh. Ayaw. Dali ah. Para mas ma... Ayun. Eh. Okay. So, sabi ay respect and submit yourselves to your husband. Yeah. That's referring to the woman, to the wives. Mm-mm. The question now is, what does it mean, Joseph, for you to be respected? Parinig mo kay Julie. What does it take for you to feel respected? uh, for me po, to be recognized for my efforts sa relationship and yeah, and as well to be taken care of Taken care of unconditionally, yeah, unconditionally, to be supported, to be what Yeah. else? supported Listen. and to be listened to, yeah. To be listened to. What else? Um, to Dami be, pa yun. Dagdagan ko, Joseph. sige po. Not to be ignored. Yeah. Yes. Diba? Ano sa lalaki yan? Serious yan sa lalaki kapag in-ignore mo siya. Julie. Yeah. Not to be disrespected. Not to be insulted. Yeah. Ha? Yeah. Julie? Yes. Serious issue sa lalaki yan. Pag sinabi mong, mas malaki kita ko kaysa sa'yo. Sinabihan mo si Joseph ng gano'n, mas malaki kita mo kaysa sa kanya. Aba paano yung didepensa ang sarili niya? Paano mo didepensa ang sarili mo, Joseph? Reality po yun, mas malaki kinikita niya sa akin. pero, pero, never mong sasabihin kay Joseph yan. Never. Hindi naman po kami nagsusumbatan about it. Oh, never. Kasi the moment na sinabi mo yan, kahit na alam naman ni Joseph, pero binerbalize mo, that's already a form of disrespect. Mm-mm. Hindi niya alam paano didepensahan ni Joseph sarili niya. Tatahimik lang siya. Di ba? Pero it's a big insult to him as a man. Di ba? Malaking insulto yun sa kanya bilang lalaki. Kasi ramdam din namin, ano? By the way, kami yung mga paring may asawa. Kami yung mas open sa science, sa philosophy. Kaya hindi ako nagko-quote ng mga santo dito. Okay? Kami yung from the Roman Catholic Church of England and Wales, kami ay nasa eastern part ng Catholicism. Kasi nahati sa dalawa yan, ano? Although ang pinakanauna yung eastern part. Sa Istanbul, Turkey, dito una nabuo ang Vatican. Mm-mm. Long ago, bago pa nagkaroon ng Rome. Okay? Ito yung mga paring may mga asawa talaga. Pero kapag pumasok ka ng single sa pagpapare, hindi ka na pwede mag-asawa. Mm-mm. Okay? Ako pumasok ako ng may asawa, kaya welcome ako. Okay. So, Eastern Catholic and Western Catholic, ganyan ang ating Katolisismo. Dalawang bahagi, pero nauna ang Eastern Catholic, na inumpisahan ni Constantinople sa Istanbul, Turkey. Okay? If you check the history. Kaya kami, nararamdaman namin yung mga tinuturo namin. Alam namin yung mga validity ng aming sinasabi. Nababalidate namin. Okay? Kaya the moment na disrespect ako, kaya kong i-explain. Okay? Because it just comes out naturally. Di ba?
Oh, ganun din sa babae, na-o-observe ko kapagka nagfe-fail akong mahalin siya, nagfe-fail akong maging hindi ako, anong tawag dun, do not be harsh. Pagka minsan naging harsh ako, nakikita ko kung anong reaksyon nila. Ayan. Hmm. O halimbawa, sinabihan ko asawa ko na mataba siya, harsh yun sa babae, Joseph. Yun yung hindi talaga pwedeng banggitin, sabihin o ano man. Meron nga ako sinusundan na series sa Netflix, yung The King of All Queens. Sundan niyo yun. Tungkol sa relasyon ng mag-asawa yun, comedy. The King of All Queens. Sinabihan niya yung asawa niya na tumataba. Araw-araw sila nag-aaway. Oh, ang dami pa, ang gaganda. Kaya tawa ko ng tawa kasi nga, yung na-experience nila bilang mag-asawa, kuwang-kuha ng script, no? Mm. Totoo eh. Ang galing eh. Enjoy ako manood eh. Okay? So, yun ang hindi pwedeng sabihin sa babae. Lalo na kung sabihin mo ang alat ng luto mo. That's direct. Di ba, no, Julie? Yeah. Direct yun. And it's harsh. Di ba? Ang harsh naman. Ang daming effort na ginawa mo sa palengke, no? Tawad dito, tawad doon, para lang maka-discount at ma-preserve yung budget, di ba? Tapos luto, hiwa, mamadali ka pa, excited ka. Tapos ang unang reaction ni Joseph, alat naman. Di ba? Matutuwa ka noon, Julie? Hindi. Hindi po. Eh, baka hindi na magluto uli yan, Joseph. Di ba? Kasi ano yun eh, forever talagang effect nun eh. Di ba? Alam mo, kahit 20 years, hindi nyo makakalimutan yun. Oo. Gusto mo testingin? Ha? Hindi po. Huwag mo na testingin. Forever yun ang effect nun, sa totoo lang. So, natural violation of natural law yan. Kasi sinabi na, do not be harsh eh. So, ano ang lesson dito para hindi maging harsh? Do not be direct. Say it, pero not directly. Kailangan mo matutunan yan, Joseph. Alam mo, may engineer akong kina-counsel din. Kakasal din sila, engineer. Ang bilis mag-isip po. Paano mo sasabihin sa asawa mo na maalat yung luto niya pero hindi siya masasaktan? Paano? Try mo nga, Joseph. Try natin. Try natin. Ah, parang nasobrahan mo yung asin ngayon. Sobrang yung asin. Oh, Julie. Kung yun ang sasabihin niya, anong reaction mo, Julie? Ikaw na magluto next time. Medyo, medyo, medyo mild. Medyo mild. Pero direkta pa din, di ba? Yeah. Direkta pa din. Okay. Yung engineer na kausap ko, sabi niya, Honey, nag-sale ba yung asin ngayon? Di ba? Ang galing, di ba? Masakit, Julie, o hindi? Hindi. Hindi, di ba? Matatawa ka. Mapapaisip ka bigla. Ba't niya nasabing nag-sale yung asin? Di ba? Hindi ka masasaktan kasi hindi siya directly. Okay? At may sense of humor pa. Yeah. Isa yan sa gustong-gusto ng mga babae, yung may sense of humor yung lalaki. Attracted ang babae sa mga may sense of humor na lalaki. Kaya Joseph, huwag ka masyadong seryoso sa buhay. Ha? Kailangan mo matuto ng sense of humor. Oo. Kasi isa yan sa requirement ng babae. Yung lagi silang napapatawa. Lagi napapasaya. Di ba no, Julie? Totoo po. Oo. At alam nyo kung saan galing yan. Kasi si Julie ay pinili mo. Si Julie ay dinesisyonan mo maging asawa, Joseph. Di ba? Yan ay lumabas sa katawan mo. Alam mo ba na si Julie ay baby mo? Lumabas siya sa katawan mo eh. Pinili mo siya eh. Kinuha mo siya sa magulang niya. Di ba? Siya ay baby mo ngayon. At ang baby ay tinuturing lagi na
parang ano yan eh. Paano natin i-treat ang baby? Bawal masaktan, bawal gutumin, 'di ba? Yeah. Bawal bawal hindi ikares. Kailangan gustong-gusto ng baby laging kinakares sila. Nawala po yung sound niyo, Father. Wala. Ay, okay Pero na. Ayan, Ayan, nawala okay po. na po. Ayan, okay na po. ano ang gustong-gusto ng mga baby? Gusto nila lagi silang pinapatawa, Yes. 'di ba? Gusto nila na lagi silang hinaharot, Mm. okay? Kaya yan ang gustong-gusto maramdaman din ng bawat wife, Joseph. Yung hinaharot, pinapatawa, ha? Yung niyayakap lagi, niyayapos, hinahugs. Gustong-gusto ng mga babaeng wife yan, ng mga wife, ha? 'Di ba na, Julie? Yeah. At Opo. at yan ay ginagawa araw-araw, Joseph. Araw-araw. Pag may na-miss kang isang araw, violation na yun sa kanya, no? She will feel violated kasi hindi mo ginawa. Hindi mo ginampanan. At pag naging habit, itong masakit dito kapag may isang magandang bagay tapos hindi natin inulit-ulit, nagiging habitual din. Di ba? Habitual na hindi na ginagawa. Okay? O, ano ang effect yan sa babae? Siguro may iba na to. O, kaya magsisimulang mag-check ng cellphone mo yan. O, di ba? O, ganyan na magiging effect niyan. You're not doing it anymore, i-check na niya lahat ng kausap mo kung sino yan. Susundan ka na yan. Pag tuwing aalis ka, ibig sabihin, papasok na yung pagdududa. Nagets mo, Joseph? Opo. Yes po. Kaya do not fail to take care of your baby on a daily basis. Ha? Ano ang biblical basis nito? Yung biblical basis nito, Father. Saan galing yung pinagsasabi mo na yan? Okay. So chapter 2 ng Genesis, na babasahin natin susunod. Nung makita nung, di ba ang lalaki galing sa dust? Galing sa abo, sa lupa, ang lalaki. Pero ang babae, saan galing? Sa tadyang. Sa tadyang ng lalaki. Tadyang ng lalaki at hinulmahan ng Diyos para maging babae. So, the female is already made of flesh, while the man is made of soil. Kaya makikita niyo yung complexion ninyo, ang complexion ng lalaki magaspang. Ang skin complexion ng babae makinis, malambot. Tingnan niyo yung braso niyo. Oh, di ba? Matigas sa lalaki because it's made of soil, medyo malambot sa babae because it's made of flesh already. Nagets? Tindihan niyo? Yes. Okay? So, sa tadyang kinuha ang babae at nung magising yung lalaki, nakita niya yung babae palakad-lakad sa harapan niya. Ang sabi niya ngayon ay, this is now bone of my bones, flesh of my flesh. And she shall be called woman. Mababasa natin mamaya sa Genesis chapter 2. But for now, I want to explain Genesis chapter 1 na binasa mo, Joseph. Opo. Verse 1 to 26, sabi doon, everything na sasabihin ng Diyos, merong ending sa statement. It was good. Diba? Yes, it was good. And God said, let there be light. And there was light. Okay? And God saw that it was good. Diba? Bawat interval ng verses na binasa mo, bawat interval niya, merong it was good. God said, let there be firmament. Let there be ceiling. Ganon. And it happened. What's the message of that? Tandaan natin na we were created in His own image
According to verse 26, God created man in His own image. 3 beses yung inulit. Di ba? And everything na sasabihin natin ay may posibilidad na mangyari. Okay? Because pinasa ng Diyos yung kanyang image sa atin. So everything na sasabihin natin, may posibilidad na mangyari. Kaya hindi talaga welcome yung negativity na word sa loob ng tahanan. Mhm. Hindi welcome. Yung pagsasabi ng negative sa asawa, hindi yan welcome. It's really bad. It's also a violation of natural law. Okay? Kaya pag sinabihan mo yung asawa mo na, tanga-tanga mo naman, or sinabihan mo yung anak mo na, ano ba naman, hina-hina ng utak mo. Oh, pag yan narinig ng anak mo, ang effect niyan sa kanya ay forever. Lifetime. Lifetime kang kamumuhian ng anak mo. Yung bang, ikaw, ang galing mo sa school, tapos yung anak mo hindi, no? Dahil magulang na gano'n, ano? Nagagalit, sinisisi yung bata. That's not good. Okay? So let's choose to say positive things instead inside the home. Tama? Pwede naman piliin eh. Let's just choose the right thing to do. Okay? Naintindihan po? Yes po. Because may hindi magandang effect ang negatibong mga bagay, salita, kilos, gawa sa loob ng bahay. May negatibong effect. At ito ay lifetime. Okay? So, and God said it was good. And God said it was good sa dulo. Alam niyo ba yung Bible kasi originally written in Hebrew. Mm. Di ba? Kailan lang naging English yan? Kasi kailan lang ba na-invento ang salitang English? Di ba? Sa UK nagsimula ang English language. Then Americans developed their own English version. Di ba? The Bible is originally in Hebrew. Kaya if you want to understand the meaning of every word in Hebrew, kailangan mo isa-isahin yung words, no? The word good was discovered to be the word perfect in English. Yung good na salita sa Bible na nababasa natin ngayon, yan ay originally perfect in Hebrew. Okay? So pag sinabing perfect, natupad ayon sa gusto niya. That's the meaning of perfect. Nangyari dahil sa gusto niya. Nangyari ayon sa kanyang preference. Nangyari ayon sa kanyang ini-expect. Tayong mga tao, lagi tayong nagsasabi, no? Lalo na yung mga mangmang, yung mga ignorante, lagi tayong nagsasabi na, I'm not perfect. Only Jesus was perfect. Di ba? Di ba? Lagi natin naririnig yan. Eh, hindi ko alam kung nagsasabi din kayo ng ganun. Okay? So, naging excuse yan ng Christianity sa kanyang paggawa ng kasalanan. Yung word na perfect, naging excuse yan. Kaya, gawa ng kasalanan. Tapos, sorry, I'm just human. I'm not perfect. Yeah. Which actually means, kaya ka imperfect kasi hindi ka sumusunod sa batas ng Diyos. As simple as that. Kaya lagi mong sinasabing imperfect ka kasi naging habit mo ang hindi pagsunod sa batas ng Diyos. Naintindihan niyo na ngayon? Ano meaning ng perfect? And God said, let there be light, and there was light, and God saw that it was good. Ibig sabihin, ini-expect niya magkailaw, eh di nagkailaw. So, taking that word perfect, sa bandang hulihan ng binasa mo, Joseph, kasama yung human beings na sinabihan niyang everything He made was perfect.
Perfect tayo sa unang araw pa lang na pagkakagawa sa atin. Na scientifically, na-discover ng mga doktor, scientists, researcher, na ang organization ng ating body parts ay napaka-perfect. Perfect pagkakalagay ng mata, perfect pagkakalagay ng ilong, ng bibig, perfect yung pagkakalagay ng puso, perfect ang pagkakalagay ng respiratory system, ng nervous system, yung connection ng lahat ng mga ugat, connection sa paa, perfect. Very organized. Kaya nga sabi ng mga scientists, there must be a very intelligent super being. Super being na gumawa at nakaisip nito. They were all amazed. Perfect ang mga posisyon ng ating katawan. Di ba? Ayan ang itsura natin kung yung ilong nasa likod. Di ba? Imagine niyo na lang yon. Yung mata, yung isang mata nandito sa gilid. Imagine mo kung ang itsura natin. Freak ang tawag natin doon, di ba? Freak. Monster. Walang ginawang freak ang Diyos. Walang ginawang monster ang Diyos. Kung ano man yung nakikita ng tao na di-discover na freak or monster ang itsura, they were just created in the process. Mga bacteria yan. Bacteria na dahan-dahan na buo, nagsama-sama, na siyang naging evolution ni Charles Darwin. Na pati tao, dinamay niya. Pati tao, dinamay niya, na galing tayo sa molecules, ano ba tawag doon? Fossils. Galing sa fossils, tapos dahan-dahan na buo. Naging tao over time. Eh di kung ganun tayo galing sa fossils, eh di sana nag-iba-iba ng positioning yung mga body parts natin. Di ba? Kasi wala nagko-control eh. Kung saan gagalaw yung mga cells, kung saan gagalaw yung molecules, kung saan pupunta yan. Di mukha tayong freak talaga. Eh kaso, it contradicts what the Bible says. Ang sabi sa Bible, galing sa lupa ang lalaki. At yung babae ay galing sa tadyang. O, di ba? No scientist has ever opposed that. No scientist has ever contradicted that. Charles Darwin released that theory at the time na hindi pa available ang Bible sa kamay natin. Okay? Isa yung history. Kaya naglabasan yung mga scientists at mga iba-ibang theories because the Bible is not available in their hands. Hindi pa nabubuo eh. Kalat-kalat pa eh. Kalat-kalat pa eh. Oh. Kaya, ayun, kung ano-anong theory pinagsasabi nila. Wala silang basis eh. Oh. Kaya nung lumabas yung Bible, uy, ito na pala, galing pala tayo sa Diyos. Diyos pala gumawa sa atin. And so on and so forth. So, wala tayong karapatang sabihin na tayo ay imperfect. Sabi nga ng gumawa sa atin, perfect tayo eh. Tapos kukontrahin pa ba natin yun? That image, yeah. Diba? Nagiging excuse lang yan kapag tayo ay gawa ng kasalanan. No? I'm only human, born to make mistakes. Narinig niyo na yung kantang yun? Excuse yan ng mga Kristiyanong gawa ng kasalanan. Sisimba uli next Sunday para humingi patawad. Simba uli, hingi patawad. No? Hindi ganun ang Diyos. Okay? Hindi natin pwede paglaruan ang Diyos. Sa korte, pwede mo ba sabihin sa judge, Judge, sorry, di ko na ulitin. Pwede ba, Joseph? Ha? Excuse nyo na ako, Judge, kasi hindi ko alam eh. I'm just a human. Pwede yon Joseph? Hindi po. Diba? Yung judge nga, hindi natin maloko eh. Diba? Lalo na yung Diyos, hindi siya nagpapaloko. Kahit na sabihin natin, God so loved the world. Oo, mahal niya yung lahat ng nandun sa mundo. Maging sino ka man, mahal ka ng Diyos. Mapa Chinese, British, Americans ka man, or Pinoy, lahat ng nandito sa loob ng earth, minahal ng Diyos. Mahal na lagi ng Diyos.
Pero, hindi siya pwedeng niloloko. Okay? Kasi pag tinolerate na yan, pag tinolerate ng Diyos yan, na lagi siyang niloloko, tinolerate niya, pinagbigyan niya, okay, because I love you, anak. No, pag tinolerate niya, anong magiging tingin sa kanya ng mga ibang Diyos? Ano magiging tingin sa kanya ng ibang Diyos? Ha? Hmm. Wala na maniniwala sa kanya. Wala na. Di ba? Yung Diyos niyo, sasabihin ng mga kalaban, ano? Halimbawa, mga Muslim, ng mga Hindus, kahit mga Jews, sasabihin sa atin, yung Diyos niyo, ano yan eh, madaling bulahin. Di ba? Dito kayo sa amin, yung Diyos namin, iba. Di ba? May paninindigan. Di ba? Nakakahakot sila ng mga members. Yung totoong Diyos, yung nag-iisa, yung tunay na Diyos, nale-left behind. Nale-left behind. Kawawa naman siya. Di ba? Pagka na-left behind ng Diyos, ano, alam niyo yung gagawin niya, lulusawin lang niya tong mundo. Lusaw tayo lahat. Pagka in-ignore natin siya. Kaya yung consequences ng pagbabaliwala natin sa Kanya ngayon, the more na wala nang naniniwala sa totoong Diyos, the more na wala nang sumasamba sa Kanya as one true God, wala nang naniniwala, the effects are also consequential. Kahit na wala siyang gawin, no? Kahit wala siyang gawin, nature will always work. Kasi naka-program na yan from the beginning. Naka-program na eh. Nature will always work. Paano siya mag-work? Hindi magbabawas siya ng tao. Magbabawas siya ng tao through earthquakes. Natural calamities ang mararanasan natin. At hindi niya yun ino-operate. Nakakala natin, ino-operate ng Diyos yan. Hindi. Kusang gumagalaw ang earth. Na-program na yan from the beginning. Kahit nga tayo kahit tayong human being, binigyan tayo ng free will. Di ba? Binigyan tayo ng free will. Bahala ka, operate mo yung buhay mo. Pag nag-suffer ka, hindi ko kasalanan yan. Because from the beginning, ginawa kitang maayos. Naintindihan? Yes Ah. po. From the beginning, binigyan kita ng magandang tirahan, magandang tahanan. Andun lahat yung kailangan mo, prutas, animals, gulay. Gigising lang, pipitas na, may breakfast na. Ginampanan ng Diyos ang mabuting magulang sa Garden of Eden. Hindi niya pinagtrabaho yung lalaki. Because nandun na lahat. Inuna niyang gawin ang mga halaman, prutas, gulay, animals, bago niya ginawa ang tao. Merong sequence pag nagtrabaho ang Diyos. Because God is a God of order. Pinakita niya kung paano gampanan ng magulang ang pagiging magulang kapag ikaw ay naglabas ng human being sa mundo. Okay? Doon sa Garden of Eden na yan, nilagay niya yung taong ginawa niya. Bakit? Hindi niya hinayaang magpakalat-kalat, magpaligoy-ligoy. O kung saan makarating. Hindi niya hinayaan yun. Siya mismo ang naglagay doon sa taong yun sa Garden of Eden. At alam niyo ba kung ano meaning ng Garden of Eden? It's not an actual place. Sa dami ng historians, archaeologists, scientists, hinanap ang Garden of Eden. But until now, they never discovered it. Alam niyo kung bakit? Because Garden of Eden is not a place. Garden of Eden is not an actual location. Because garden in Hebrew means order. Order. Kaayusan. Kaayusan sa lugar, kaayusan sa buhay, kaayusan sa lahat ng bagay. Yeah. At yung Diyos mismo ang naglagay doon sa taong yun na ginawa niya sa loob ng garden. Bakit? Kasi gusto ng Diyos mapaayos ang kanyang buhay. Bakit? Kasi yung place na nilagay ng tao, ng Diyos doon sa tao,
ay isang orderly place. Naintindihan? Yeah. Yan ang Yes. gusto ng Diyos talaga from the beginning. Na malagay tayo sa maayos. Orderly place. Because anong kabaligtaran ng order? Anong opposite ng order, Julie? Chaos. Chaos, Chaos. disorder, gulo, suffering, taggutom. Mhm. Chaos eh. Walang order eh. Yeah. At sinabi ng Diyos yan sa Jeremiah, For I know the plans I have for you. Sige nga, basahin natin. Paki-search mo nga, Julie. For Jeremiah. I know the plans I have for Yeah, you. i-google mo lang. 29:11. Lalabas yung 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans Mm. to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Di ba? Mm-mm. For I know the plans I have for you. From the beginning, sabi ng Diyos, alam ko ang plano ko sa iyo. Plans to what? To Prosper you. prosper you. Hindi kita gustong masaktan. Wala sa plano ko na ikaw ang masaktan. Di ba? Not to harm you, but to give you hope. Kaya pag yung hope na yan, inalis mo, everything will fall. Okay? Pag yung hope na yan, halimbawa, isang pasyente may sakit, nawala yung hope sa kanya, ano na susunod? Di ba? Punerarya na yung makakausap ng pamilya. Mm-mm. Inalis niya yung hope sa kanya eh. Dapat nag-hope pa tayo, kahit sa huling hirit natin, nag-hope pa rin tayo, pagagalingin tayo ng Diyos. Marami pa siyang gusto ipagawa sa akin. Susundin ko siya palagi. Kung may hope yung pasyente, mabubuhay pa. Pero kung give up na, wala na. Yeah. Kakatok na yung taga-punerarya. Okay? Pag tayo ay na-depress tayo, halimbawa, nawalan tayong trabaho, of all people, tayo pa yung na-lay off, tapos nakaramdam ka ng depression, pero may hope ka pa. Pag may naramdaman ka pang hope, may pag-asa pa. Tama, mali? Tama. Yes. May naramdaman ka pang hope eh. Ano yung hope na yon? Nako, ang galing-galing ko. Marami pa dyan kukuha sa akin. Yeah. Mm-mm. Di ba? Sa husay kong ito, ay nako, it's your loss, not mine. Di ba? Pag gano'n ang attitude mo, marami kang mararating. Tama? Tama. Kaya, napakahalaga na maintindihan natin yung chapter 1 ng Genesis. Ginawa tayo ng Diyos na perfect, pinasa ng Diyos yung image sa atin, kaya dapat tayo maniwala sa sarili natin. Yeah. Okay. Punta na tayo dun sa verse 26. Balikan mo nga, Joseph, yung verse 26. Verse 26 po ng Jeremiah. Genesis, yung kanina. Yung Genesis. kanina. Yeah. Verse 26. Chapter 1. Chapter 1. That's well done. Ano po? Ito. Then God said, "Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground." Then God said, 26 yan, binasa mo? Apa. Ulit nga, ulit. Let us make mankind in our image, in our likeness. Okay. The first time na sinabi niya yan, ano? Let us make mankind in our own image. Inulit niya yan. Tuloy mo. In our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground.
Next verse. Next verse. So God created mankind in his own image. In the Stop. image of God, he created them. Stop. And so God created man in his own image. Pangalawa. Di ba? Pangalawa. Apo. Ano yung sumunod? In the image of God, he created them. Pangatlo. Hmm. Tatlong beses niya sinabi. Apo. Di ba? Paulit-ulit. You are created in His own image. You are created in His own image. You are created in His own image. Huwag nating kalilimutan niya. Kaya maraming parts sa Bible ang halos inuulit-ulit. Para mag-sink in sa ating katauhan. Inuulit-ulit. So remember, 3 times yan inulit. You were both created in the image of God. Both of you, male and female. Yeah. Kaya pag inatake mo yung asawa mo, you are attacking the image of God. Naintindihan? Yes. Next verse. Male and female, he created them. God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground." Okay, hold on. Inulit-uli yung rule over the fish of the sea. Di ba sinabi na kanina yan sa taas? Yes. Di ba? Yes. Ano ang instruction ng Diyos? Rule over the fish of the sea, the fowls of the air, etc., etc. Every little creepy thing that crawl upon the ground. Mhm. Which means both the male and the female, I my power, authority to dominate natural resources. But there was no instruction to dominate one another. Kaya yung slavery is not from the Bible. Slavery was just discovered by the Greek philosophers. No? Aristotle. Sabi ni Aristotle, slavery is necessary. Bakit? Kasi pag mayaman ka na, ikaw pa ba magugugas ng plato? Di ba? Pag mayaman ka na, ikaw pa ba maglalaban ng damit mo? Di ba? Yaman-yaman mo na eh. Dahil mo ng pambayad eh. O, slavery is necessary kasi si Aristotle, ano yan eh, galing din sa mayamang pamilya yan eh. Pati si Plato. Si Socrates lang yung mahirap sa kanila. Plato, anak mayaman. Aristotle, anak mayaman din yan. Kaya merong mga resources yan to conduct study, to spend more time studying about animals, biology, etc. Anak mayaman eh. Hindi sila kailangan magtrabaho. So, slavery is never a commandment of God. Never written in the Bible. So, it's an idea of man. Okay? Tandaan niyo yan, ha? Never inutos ng Diyos to dominate one another as husband and wife. Mhm. Kaya lang, nung mag-asawa sila, sa chapter 2, babasahin natin mamaya, magugulat ka, inayos ng Diyos ang organizational setup. Binago ng Diyos ang organizational setup. Kasi nag-asawa sila. Okay? So God created man in His own image. In the image of God, He created them. Binaligtad lang, ano? Inulit lang. And God told the man, be fruitful. Yung sinasabi niya na told the man, He is actually referring also to the female. Diba? So God created the male and the female. Nandiyan na, diba? Anong verse nakalagay, Joseph? 20. 28 po. 28, di ba? God created the male and the female. Tapos, kausap niya yung dalawang yan. Anong instruction? The very first instruction. Ano sabi? Ang sabi po ay be fruitful and increase in number. Okay, hold on. Be fruitful. Remember that God is a God of order. May sequence pag nagsalita siya. Walang magic, no? Walang magic sa Diyos. Talagang dadaan sa proseso. Bago tumubo ang isang puno, dadaan sa proseso. Bago magkabunga ang isang puno, dadaan sa proseso. 'Di ba? Ganon din ang baby. Bago yung ma-develop,
into a fine young man or woman, dadaan sa proseso. Na siyang tinuklas ng mga scientist din, kagaya ni Eric Erikson, ni Carl Jung, ni Sigmund Freud. Tinuklas nila yung stages of development ng tao. So, nung sinabi ng Diyos sa dalawang yan, be fruitful, that is the first instruction. Hindi yan hindi yan isang meaning. Be fruitful sa ibang verses ng Bible, sa ibang version. Be fruitful. Then multiply. Paano yan naintindihan ng mga ninuno natin? Na pagiging fruitful daw ay pagkakaroon ng maraming anak. Ganun ang pagkakaintindi nila. Di ba? Pag nagparami ng baby, sinutupad mo ang utos ng Diyos diyan sa Genesis. Be fruitful, sabi ng Diyos eh. Ito ako, fruitful ako ngayon, dami kong baby. Which is wrong. Which is wrong. Bakit? Eh nagutom sabay-sabay. Umiyak sabay-sabay. Yeah. Tapos minimum wage earner ka lang. Kahit pa pagsamahin niyo yung minimum wage ninyo mag-asawa, kulang pa rin yan. Bakit? Habang lumalaki din ang pangangailangan. Di ba? Lumalaki ang needs. Nagsasabay-sabay. Oh, eh wala kang minanang lupa sa magulang mo. So all by yourself ka. Di ba? All by yourself ka. Ang pangarap ng bawat magulang sa mga anak ay what? Ano ang pangarap ninyo? Halimbawa, nagkaanak na kayo. Ano magiging pangarap niyo dalawa sa inyong mga anak? Makapagtapos ng pag-aaral, maging healthy, lumaki na may respeto at may takot sa Diyos. Yun. The same desire ng Diyos sa bawat isa sa atin. Di ba? Yeah. God has the same desire for all of us. Kaya nga, I have no plans to harm you. But to prosper you. Ganon ang feeling din ng bawat magulang sa bawat magiging anak natin. Di ba? Kaya, maging fruitful ka muna. Every time magsasalita si Jesus Christ, no? Alam niyo, kaya bumaba si Jesus Christ para ipaliwanag niya rin yung sinasabi ng ating Ama sa Langit. Malaking tulong yung mga salita ni Jesus Christ eh. Kaya kailangan niyang bumaba. Kasi napuno na ang mundo ng different gods. Gods na bato. Gods na may hating hayop at hating human. Gods na may iba't ibang itsura. So kailangan na niyang bumaba para ipaliwanag sa tao yung totoong plano. Yung hotcake. Lagay mo ng sandali ah. Lagay mo ng mantikilya. Mantikilya. Oo. Saka yung binili kong pang sauce sa hotcake. Oo. Oo. Ano ba to? 3-in-1? Dapat yung sugar free. Sa'yo na to. Gawa mo akong sugar free. Yung wala sukal. May nakalagay na sugar free yun. Ito na lang. Yeah. Okay, sarap. Yan. So, be fruitful. Every time magsasalita si Jesus Christ, lagi niyang kino-compare sa mga halaman, sa animals, sa natural creation. 'Di ba? Look at the birds, ganoon siya magsalita eh. Look at the mountains, look at the trees, etc., etc. So sabi ni Jesus Christ, yung pagiging fruitful ng tao ay
symbolical, syempre, di ba? Saan ba galing yung fruit? Eh, di doon sa puno, Mm. di ba? Mhm. Sa puno na gawa na din ng Diyos. Oh. So, pag ang isang buto, di ba, sabi diyan sa binasa mo kanina, I gave you every seed-bearing plant upon the face of the whole earth. Kaya bawat seed ay may lamang seed, di ba? Na tutubo, tapos magkakaseed. Di ba? Walang katapusan eh. Ganun tayo ginawa ng Diyos. Talagang continuous supply na hindi niya kailangan mag-operate araw-araw. Talaga nakaprogram na yan. So pag tumayo ang isang puno, namunga, unique ang bawat prutas, di ba? Unique. Kaisa-isa. Nag-iisang orange, nag-iisang apples, nag-iisang, ano pa ba? Ano pa mga prutas pa? Mangga. Nag-iisa lahat yan, di ba? Unique yan. Walang Yes. katulad. Oh. Yes. So, pag yan namunga na, kahit saan yan tumubo, pupuntahan, hahanapin ng tao. Tama? Yeah. Yes. Magtanim ka man ng punong mangga sa bakuran mo, nakagwardyado. Nanakawin at nanakawin pa rin yan ng mga gutom. Okay? Kukuha at kukuha sila ng prutas mong hitik na hitik, ng puno mong hitik na hitik sa bunga. Mm. Okay? Now, ang tao, kailan siya nagiging mabunga? Kailan siya nagiging fruitful? Kailan, Joseph? Um, kapag um, nakakaramdam siya ng pagmamahal tsaka masaya. Pagmamahal, masaya, what else? Fruitful siya kapag nakakaramdam ng suporta, ganyan. Suporta, okay. That comes next. That comes next. Pero the first thing that you will realize na ikaw ay fruitful na kapag hinahabol ka na ng mga tao dahil sa daladala mong kakayahan. Ah, Hinahanap ka ng mga tao dahil sa taglay mong galing sa pagkakarpentero. Hinahanap ka ng mga tao dahil sa galing mong pagiging electrician, sa pagiging galing mong engineer. Hinahanap ka nila kahit saan ka tumira. Nasaan ba yan? Joseph na yan. Kailangan ko siya kasi magaling yan sa isang area. May expertise siya. Hanapin ko siya. Kailangan ko siya para ma-solve niya ang problema ko. Mm. That is when the person becomes fruitful. Hinahanap kahit saan ka nandoon yes. at binabayaran ka. Mhm. Isa lang ba yung tao maghahanap sa'yo? Of course not. Many people will look for you because they will endorse you. Diba? So, look for Joseph. Naku, ang husay niyan sa carpentry. Siya ang gumawa ng cabinet ko na pagkaganda-ganda. Look for him. Hanapin ka kahit saan ka nandun because you were referred, you were recommended. Kaya nga pag nagbigay tayo ng magandang serbisyo, hindi mo kailangan mag-marketing eh. Di ba, no, Julie? Yes. Oo. Really. Sino marketing sa'yo? Sila mismo. Mm-mm. Yeah. Referral. Mag-i-endorse sa'yo kasi meron ng taong nag-guarantor sa'yo. Mm-mm. Mhm. Mm. That is when a person becomes fruitful. Hinahanap ng tao because sa taglay mong galing. Kagaya ng isang prutas na taglay niya yung sarap ng isang mangga. Taglay niya yung sarap ng isang pakwan. Taglay ng pakwan or ng orange yung sarap na siya lang at Mm. wala nang iba. Naintindihan niyo na? Yeah. Yes. Mm. Kaya hindi ka talaga magugutom eh. Kapag naging mabunga ka muna. Di ba Mm-mm. sabi dyan sa binasa mo, they will all be yours for food. I gave you everything bearing plant. Pakibasa mo ulit, Joseph, sa baba. Um, uh, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it. Hmm. They will be yours for food, and to Stop. all the beasts. Yeah.
They will all be yours for food. Hmm. So, kapag ka naging mabunga ka na, magugutom ka pa ba? Hindi na, Hindi na po. di ba? Ang galing-galing mo eh. Ikaw lang yung nandoon sa La Union, sa buong La Union. Ano yung work mo ulit, Joseph? Marketing po. Marketing, di ba? Ikaw, pinakamagaling na marketing officer sa buong La Union. O di hahanapin ka ng mga kumpanya dyan, Mhm. di ba? Hahabulin ka ng Thunderbird, hahabulin ka ng ano pa ba mga big companies dyan. Hmm. Di ba? Kailangan mo lang maging expert sa level na yan, sa iyong piniling propesyon, Mhm. di ba? Paano ka magiging expert diyan, Joseph? Na ikaw lang talaga yung pwede i-consider na kakaiba. Paano? Ano po, constantly uh, studying on how to improve. Yes, constantly studying, attend ng seminar, aral, enroll, register, be active, be there, be known to people that it is your specialization. It is your uniqueness that will make you prosper. Naintindihan? Yes. Your uniqueness. Okay? Ano to? Last Supper? Sa Katerba. Ang dami binigay pagkain. Okay. It is your uniqueness that will prosper you and give you food. Hmm. Kaya, maniniwala ka pa ba na yung mga nagugutom, pinahihirapan ni Lord? Ha? Maniniwala pa ba kayo na yung mga walang makain ngayon, pinahihirapan ni Lord? Ha? Hindi na. Bakit? Meron silang hindi ginawa kaya sila nagugutom. Correct. Huh? Yes. Oh, yung mga bilyonaryo ngayon, Bill Gates, Warren Buffett, Elon Musk, those are all college dropouts. Billionaires, college dropouts. Bakit? Because they discovered their fruit and served it to the world. Bill Gates discovered what? Microsoft. Microsoft. Yeah. Tapos kailangan ng bawat human being. Saan man panig ng mundo. Kailangan lagyan ng Microsoft yung computer. Yeah. Di ba? Oh, saan ka pa? And yet, he was a college dropout. Bakit? Kasi yung bigay ng Diyos sa kanya na seed ay pinalago niya hanggang sa siya ay maging fruitful. God is offering a system for us to make our life in order. And that's what's written in the Bible. Sistema. Maging fruitful ka muna bago ka magparami. Mhm. Dahil pag inuna mo ang pagpaparami, paano mo masusustain yung needs niyan? O di uutang ka ng uutang. Yeah. Mare, pare, pautang naman. Yung inaanak mo, di ka pa nakakapag-enroll. Di ba? Sino tao matutuwa doon sa utang ng utang? Di ba? Sabi din sa Bible, a lender is a slave to the owner. Di ba, Julie? Yeah. Paano ka naging slave nung lender? O paano ka naging slave nung inutangan mo? O di lagi ka makikiusap para kang slave. Pasensya na po, wala pa akong pera. Pakiusap naman. Mm. Kung bahay na inuupahan niya, hindi ka makabayad, magag, ma, 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 makukuha mo ba yan sa ano? Pakiusap araw-araw? Every month, wala ka pang bayad? Kapag usapan mo araw-araw, makukuha mo ba yan? Hindi. One day, palalayasin ka. Yeah. Oh, yung the borrower.
The borrower is a slave to the lender. Mm-mm. King Solomon's words. Salita ni King Solomon yan sa Proverbs. Magiging slave ka ng taong inihiraman mo. Bakit? Siya magkokontrol ng buhay mo. Mm. Di ba? Kaya pagsikapan ninyong dalawa na maging mabunga muna bago kayo magparami. Mhm. Okay? Kasi yan lang yung tangi may pamamana nyo sa mga anak ninyo. Yung fruits ninyo. Kaya tingnan nyo mga Chinese, laging mayaman sa atin. Malalaking negosyo sa Pilipinas, pag-aari ng Chinese. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Naging fruitful sila. Business muna. Nagiging fruitful eh. Bago nagpaparami. Yeah. Iba yung mindset nila. Laging business, business, business. Because they know, hindi sila yayaman sa pagiging empleyado. Yeah. Anong mindset nila? Negosyo, negosyo. Kahit saan lumanding yan. May daladalang recipe. Di ba? Kahit saan mo bitbitin yan. May dalang formula na masarap na pagkain. Oh. Bit-bit nila yun. Kahit saan silang mundo magpunta. Yun ang kanilang fruits. Mhm. At hinahabol sila dahil doon. Mhm. Yeah. Ganyan ba tayo mag-isip? Hindi. Hindi innate sa atin. Kasi nga, 300 years tayong ginawang slaves. Mm. Yeah. Pinaniwala tayo. Yung pinaniwala yung ating mga ninuno. Pinaniwala tayo na wala tayong magagawa. Sila lang ang anak ng Diyos. Mm. Pinaniwala tayo. Kaya nakatutok ako sa inyo sa Genesis chapter 1 na pagtuturo because ito yung kailangan ng bawat pamilya, bawat marriage, bawat nag-aasawa. Yung maniwala sa sarili at maging mabunga kahit mag-asawa ng maaga. Kasi mas magiging mabilis ang pagiging fruitful ninyong dalawa hanggat wala pa kayong baby. Mm. Bakit? Kasi yung attention ninyo, nakafocus pa kayo doon sa inyong mga fruits na dinidiscover. Yeah. Wala pang distraction. Mm-mm. Di ba? Gusto nyo mag-asawa ng maaga because of companionship, because of love. Sige, go. Pero, make yourself fruitful. Yeah. Yes. First. Mm. First. That's the first instruction. To the male and the female. Okay? Bawat perang papasok sa inyo dalawa, save, save, save. Huwag gumastos, huwag na magbisyo kasi bawal na ang bisyo sa marriage. Mm-mm. Ano ba ang bisyo? Magbigay nga kayo sample. Ano mga bisyo? Alak. Alak, Sugal. tugal, Yeah. Smoke. Sigarilyo. And Ano then, pa ba? wala kasi kami bisyo. Ano po? Bisyo ata namin matulog. kasi hindi naman yung nakakasira sa katawan eh. Diba? Ang bisyo ay nakakasira sa katawan. Nakakatira sa katawan. Diba? Opo. Ang pagtulog hindi nakakasira sa katawan. Uh, Naintindihan? yes. So, pagka nagbibisyo ka pa, tapos nag-asawa ka, ibig sabihin, hindi ka pa ready mag-asawa. Bakit? Kasi pinapasaya mo pa rin ang sarili mo. Mm-mm. Di ba, sumasaya ang sarili natin kapag tayo nag-i-smoke, nasa-satisfy natin ang sarili natin kapag tayo nag-iinom. Opo. Di ba? Kapag tayo ay nabababae, nasa-satisfy ang sarili natin. Kapag tayo ay nagsusugal, nasa-satisfy ang sarili natin. Di ba? It's all about satisfying yourself. Mhm. Abusing yourself. Sa pag-aasawa, sa pagpasok sa marriage, ang focus na, number one focus na, it's to satisfy your wife, your husband. Did you know that? Naipaliwanag mo sa inyo sa City Hall yan?
Hindi masyado. Hindi po masyado. Di masyado, di ba? Oh. Pagpasok sa marriage, nasa Article 1 yan ng Family Code. Puntahan natin. Baka sabihin nyo, saan galing yung pinagsasabi ko. Article 1, Family Code. Basahin natin. Marriage is a special contract of permanent union between a man and a woman entered into in accordance with law for the establishment of conjugal and family life. It is the foundation of the family and an inviolable social institution whose nature, consequences, and incidents are governed by law and not subject to stipulation, except that marriage settlements may fix the property relations during the marriage within the limits provided by this code. Okay. Marriage is what? A special contract. Pag nakabasa kayo ng special sa batas, it only means may ordinary. Yun naman ang opposite ng special, di ba? Yes. Ordinary. Pag sinabing ordinary contract, i-define ko ngayon sa inyo ang difference nila. Ang ordinary contract ay meeting of the minds under the Civil Code Obligations and Contracts. Okay? Meeting of the minds. Nagkasundo kayong dalawa. Halimbawa, papagawa ka ng bahay, may kausap kang engineer. Engineer, gawin mo to, gawin mo to. Ay, bayaran mo ako. Until na reduce nyo into writing ang inyong pinag-usapan. Yeah. Okay? Bumili ka ng lupa o ng kotse, meron din niyang kontrata. Di ba? May kontrata. So, nakalagay doon ang inyong terms and conditions ng both parties. Kasi nga, meeting of the minds eh. So, nakalagay doon yung inyong mga pinag-usapan. May nagkasunduan. Hanggat wala kayong binabiolate na batas, ibang batas, hanggat wala kayong binabiolate na karapatan ng ibang tao, yung kontrata ninyo ay valid sa mata ng batas. Yeah. Okay? Pag merong sumira ng usapan, pumunta sa korte, sisilipin ng judge yung inyong kontrata. Kasi yun ang the law between the two of you. Yun ang masusunod. Doon lang titingin si judge. Doon sa kontrata nyo. Naintindihan? Yes. Sabihin lang ng judge doon sa isa, oh, hindi mo tinupad to, nag-usap kayo. Bakit? Magpapaliwanag siya, etc. etc. It's the meeting of your minds. That's the law between the two of you. That is ordinary contract. Now, sa special contract na tinawag nilang marriage, sa special, hindi mo na pwedeng ipasok ang iyong terms and conditions. Okay? Kasi nakalagay dyan sa baba. Nakita mo, Joseph, not subject to stipulations. Yes, that's a... Yan yung terms and conditions. Stipulations eh. Terms and conditions na binibitbit natin sa marriage na bawal na. Inom, alak, babae, sigarilyo, mga abuso sa katawan, bawal na. Bakit? Magsasuffer ang asawa mo. Ang effect sa mga bata din. Serious effect sa mga bata din. Bawal magsugat. Bawal magbabae. Bawal na manigarilyo. Bawal na uminom. Bakit? Pupunta sa dugo mo yan. Lahat ng madi-destroy na body organs mo, mapupunta sa dugo mo, masasalin sa mga anak mo. Naintindihan? Yes. Kaya kapag inabuso ng inabuso ang katawan, tapos nag-asawa, kawawa ang mga bata. Lasenggo, sugarol, tapos may pumatol pa rin. Parang kumuha ng batong pinukpok mo sa ulo mo. Okay? Then, bawal na ipasok ang terms conditions, bawal na sabihin sa asawa na nag-asawa ka ng maldita, magtiis ka. Bawal na yan. Yes. Dahil ang pagiging maldita ay gusto mo pakita sa asawa mo na mas stupid siya o mas matalino ka kaysa sa kanya. Kasi pinipilit mo yung gusto mo eh. Yun ang pagmamaldita. Di ba, no, Julie? Di ba? Ang pagmamaldita ay pag i-insist na ikaw yung tama. Sagot ka ng sagot. Laban ka ng laban sa asawa mo. Yun ay pagmamaldita. Di ba na, Julie? Mayroon gusto kang patunayan. Gusto mong patunayan sa sarili mo na ikaw ang mas magaling kaysa sa husband mo. Yan ay pagmamaldita. Okay?
which is never welcome to the marriage. Hindi nakakatulong. Kasi naiinsulto ang asawa mo. Naiinsulto si Joseph. Tama, Joseph? Tama? Ha? Hmm. Ang dami nyo nare-realize, no? No? Tama ba? Yes. Dami. Marami nga. Was detailed nga. Yeah. Yeah. So, bawal na magmaldita kasi hindi makakatulong sa marriage. Bawal lang inom. Yeah. Babae, sugal, sigarilyo. Kahit naman si Julie, masasabi niya eh, kahit hindi pa kayo nagtatagal, by the way, ilang taon na kayong sasama pala? Or nag-live-in na ba kayo? Mga 1 year po nag-live together. Before nag-civil. 1 year kami nag-live together bago kami mag-civil. Tapos 2024 yung civil wedding namin, civil marriage namin. Pero ilang years na kayo magkakilala? In a relationship? Magta 10 years na po. Di naman. Yeah, 2017 Yeah. kami nag-meet. 2017 kami nag-meet. Oh, very good. Haba niyan, ha? Haba na yan, ha? So, I'm sure nakilala nyo na ng isa yung gusto. Yeah. Oo. No? In and out. Okay? Tsaka yung mga tendencies. Alam nyo na. Expected nyo na. Yes. Okay? That's very good. Malaking tulong yan para mas ma-preserve ninyo ang inyong relationship. Diba? You got to know each other well. Malaking tulong yan. So, dapat maging positibo yan sa inyo. Yes. Positive factor na siya magpapakapit ng inyong tiwala sa isa't isa at pagmamahal. Okay? So, the reason I asked that, kung gano'n na kayo katagal, alam nyo kung may bisyo ang isa't isa sa inyo or wala. Di ba? Yes. Malalaman nyo yan. Sa 10 years na yan, malalaman mo, uy, dati pala itong drug addict. Uy, dati pala itong sugarol. Di ba? Malalaman nyo along the way, di ba? Yes. Julie? Yeah. Oh, ay, dati pala itong babaero. Malalaman nyo sa mga friends and relatives ninyo. Sa tagal nyo na yan. So, masasabi nyo ba ngayon confidently na walang pag-a-abuse sa sarili na ginawa yung asawa nyo ngayon, yung magiging asawa nyo ngayon? Wala. Walang pag-a-abuse sa sarili. Yes, wala. Okay? Masasabi mo yung confidently, Julie, ha? Yes. Yes. Na background check mo na si Joseph, ha? Na-background check ko na po ito lahat. Okay, very good. Oh, ikaw din, Joseph, na background check mo si Julie. Opo. Okay? Walang bisyo yan, ha? Okay. Okay. Very good kung ganun, ha? At least nagampanan ninyo ang inyong role. Duty yan, eh. Para balang araw walang sumbatan. Yeah. Di ba? Kaya tama-tama yung inyong desisyon. Mag-asawa na tayo. Ipakita, iparinig na natin sa buong mundo yung ating sumpaan na tayo magsasama for life. Yeah. Yeah. Okay? Congratulations sa inyong dalawa. Thank you, Father. Oo. Alam nyo, time check, 11:59. Sakto ka, Father. Hindi tayo nakarating sa chapter 2. Pero, very briefly, i-summarize ko ng konti, mabilisan. Sige po. In chapter 2, lumabas na yung lalaki, nilagay ng Diyos sa garden. Yung Eden, ang meaning ng Eden, a spot on the earth kung saan magkasama ang tao at Diyos. Okay? Spot on the earth na magkasama ang tao at Diyos. Yun ang meaning ng Eden. So, kasama ng mag-asawang yon ang Diyos. Kapiling nila sa garden. Yun ang gusto ng Diyos na mangyari sa atin. Gusto mo maging effective ang pagsasama ninyo? Put God. That's why may sinasabi lagi mga tao, put God in the center of your relationship. Yeah. Yun ang meaning nun. Ibig sabihin, yung bahay ninyo, dapat meron laging salita ng Diyos, meron laging pagsunod, meron laging disiplina sa sarili. Pagpipigil. Na huwag abusuhin ng katawan. Tapos na yun. Pagkokontrol sa masasamang salita against one another. Pagkokontrol sa mga negatibong salita sa mga anak.
kundi puro positibo lang. Natuklasan na yan sa science. Okay? Na ang tahanang punong-puno ng love, care, comfort, attention ay mas madaling mag-grow, mas madaling maging fruitful. Yan ang tinatawag na support. That's why. Sinusuportahan ko na maging fruitful ka, kaya hindi kita iinsultuhin, hindi kita sasabihin ng masakit na salita. Naintindihan? Yes. Yun ang support na tinatawag. Pagsunod sa kautusan ng Diyos. Okay po? That's Opo. right. So, sa chapter 2, nag-asawa silang bigla. Pinitas nila yung pinagbabawal. Sinabihan ng Diyos yung babae. 4 na bagay. Dahil sa pag-asawa mo, nasa Genesis 3, chapter 3, verse 19 yun. Dahil sa pag-asawa mo, I will increase your pain in childbirth. That's the first. Dadagdagan ko ang hirap mo sa panganak. Pangalawa, in pain, you will bring forth children. Talaga namang mahirap magbuntis. Talaga may check-up, may monitoring para yung baby sa loob mabuo ng tama. Okay? And science discovered na kapag ang baby medyo weak ang lungs, kailangan may support na medicine. Di ba? Na-discover na yan eh. Mayroong nga tinatawag na na yung pampalakas ng baga ng bata. Di ba? May parang booster. Meron yan eh. Pagka nagpa-check up ka, malalaman yun. Pangatlo, your desire will always be for your husband. Mararamdaman mo yan, Julie, na lahat ng gusto mo, lahat ng gagawin mo, lahat ng plano mo para sa satisfaction ng husband mo. Kaya don't forget to acknowledge that, Joseph. Don't forget to thank her for doing all the efforts para sa kapakanan mo. O, di ba? Iyan ang tamang mindset sa pag-aasawa kapag yung wife nandoon sa husband yung atensyon, lagi. Iniingatan niya yung pangalan mo. Di ba? Iniingatan niya yung karangalan mo. Yun ang tamang mindset ng babae. At sana all. Kaya makikita mo, hindi ready ang babae sa pag-asawa kapag yung mindset niya, puro sarili pa rin niya. Sarili niya. Talaga magsasuffer ang marriage. Magsasuffer ang relationship. Okay? Kaya if you are doing that already, Julie, you are on the right track, Joseph. Salamat ka sa kanya. Thank you ka ngayon. Thank you. Thank you. Di ba? Minsan may mga bagay kasi na hindi lang natin nasasabi. Pero nandito lang. Hindi na ilalabas. Opo. Gusto ng babae marinig yun. Ha? Yes. Pang-apat, sabi ng Diyos sa babae, He will rule over you. He will rule over you. Yun yung 4 na sinabi ng Diyos sa babae, mga effects ng pag-aasawa. Kung gusto yung lagi ni Joseph, na siya yung mag-lead, siya yung mag-rule over the two of you. Nabago yung sistema, di ba? Nung una, hindi pa sila nag-aasawa kasi parehong may authority, pantay ang karapatan. Nung mag-asawa, kailangan na maging isang katawan. Sabi ni Jesus. Si Einstein, sabi niya, kailangan ng isang spirit. Pagdugtungin niyo yung sinabi ni Jesus tsaka ni Einstein, sabi ni Jesus, isang katawan. Ang isang katawan, nangangailangan lang ng isang spirit. Kasi ang dalawang spirit, mag-i-struggle. Yes. Hindi magkakasya ang dalawang spirit sa isang katawan. Talagang magmamalfunction ang relationship. Kaya, ang isang katawan din, nangangailangan lang ng isang ulo. Hindi pwede dalawang ulo kasi magmumukha kayong monster. Di ba? That is chaos. Dalawang ulo, one body, dalawang ulo. Hindi, ako masusunod. Hindi, dapat ako kasi mas matanda ako sa'yo. Hindi, mas ma-edukado ako sa'yo. Ako dapat masunod. Ganon ang mangyayari sa isang katawan na may dalawang ulo. Kaya, ang sabi ng Diyos, isang ulo lamang. At sino yon? Yung lalaki. Mag-take the lead ka, Joseph. Take the lead. Pero kukonsultahin mo muna ang asawa mong babae. Gagawin ko to, didesisyonan ko to, okay ba sa'yo? Yeah. Diba? Kunin mo ang point of view. Kunin mo ang POV. Ni Julie. Diba? Para walang sumbatan balang araw. Para maramdaman lagi ni Julie na siya ay nasa marriage. Yes. Okay?
na siya ay may husband na sinusuportahan. Kaya ang pagiging ruler mo sa marriage ninyo ay nilalagyan ng puso. Mhm. Mhm. Because a ruler without a heart is called a dictator. Tama? Yes. Ang isang ruler na walang puso, hindi nakikinig sa kanyang pamilya, ay diktador. At ang diktador ay hindi nagtatagal. Magmamalfunction ang marriage. Yeah. Okay? So take the lead, Joseph. Dahil pag hindi ka nanindigan sa iyong pagiging ruler, Julie can take over. Because she also has the capacity to lead, to take the lead. Okay? About the moment na nag-take over siya, hindi mo yun magugustuhan. Mhm. Natural reaction mo din yun. Hindi mo makokontrol. Teka muna, bakit ikaw na nagde-decide? Kasi tagal mo mag-decide eh. Ah, Oh, kasi inaantay mo pa nanay mo eh. Ano ka ba? Mamas boy ka pa. O, diba? Hindi magugustuhan ng mga babae yun. Ang gusto ng babae ay yung lalaking marunong manindigan. Diba, Julie? Correct. Yes. Mm. Hindi naghihintay ng desisyon ni mama. Hindi naghihintay ng desisyon ni papa. Diba na, Mm. Julie? Yes. Tingnan mo. Oh. Okay. Yan ang gusto nila makita sa kanilang mga husband. Naninindigan, naniniwala sa sarili. Okay? Mm-mm. Hindi pinababagsak ng konting problema. Laging tumatayo, tumitindig, kaya natin to. Tulungan mo lang ako. Okay? Dapat ganun ang attitude lagi ni Diyos. yes. Ang dami ko pang gusto sabihin, pero doon ko na sa wedding ninyo sasabihin. Aha. Sige po. Ha? Sige Okay? po. Sige po. Para hindi tayo mag-overtime. So, salamat sa oras ninyo, sa attention ninyo. I hope marami kayo natutunan at naintindihan. Marami talaga po. Marami po. Thank you po so much, Father, sa Diba? time. Kahit walang slides. Di ba? Yes, very ano pa rin. Informational. Madaming natutunan. Very Yes. detailed compared sa Yes. seminar. Thank you. So, hingan ko lang kayo ng feedback, i-record ko lang. Pero,